Ikaw man din, natukso ba? Oo, Oo, natukso si Ma'am G. Natukso siya sa dami ng mga tukso. Ang dami. Sama nga! Sasama, marami sama sa Pilipinas. Guys, ito yung part na ayaw ko pag kami ay nag-holiday or nagbabakasyon sa ibang bansa. Ito yung part na uuwi ka na ulit para bumalik sa dati mong mga ginagawa at pinagkakaabalahan sa Pilipinas. Ito nga kami ni Ma'am G, kahit na nag-enjoy kami. Gusto pa rin namin mag-stay sana pero kailangan na talagang umuwi dahil ang visa namin ay hanggang today lang. Kaya yan, samahan niyo kami. Punta namin sa aming lobby para i-surrender ang aming key dito sa hotel. At dito nga pala kami nag-stay guys sa Libotel Hotel sa Thailand. Maganda naman dito guys, maayos ang serbisyo, kaya lang dapat i-ready nyo yung 1,000 baht na deposito pag dito kayo nag-stay kasi meron silang deposit na hinihingi na 1,000 baht. At si Ma'am G, sabi niya upo na lang daw muna siya habang hinihintay namin ang aming refund na 1,000 baht. At habang hinihintay nga namin ang aming refund, si Ma'am G, pinakita na niya ang kanyang natitirang pera pang gastos daw namin sa airport. Mamaya baka may gusto kaming mabili, mga pampasalubong ba. Kaya habang naghihintay kami, tumawag na rin ako ng taxi. Ayan na nga guys, ang bilis ng taxi nila dito. Wala pa man 10 minutes, nakarating na. At nakakatuwa nga ang aming taxi dahil meron pa siyang nakakatuwang decals, ang Hello Kitty. At dito nga guys, agad kami nakarating sa airport dahil sa sobrang aga pa ng flight namin, wala pang masyadong traffic. Dito nga sa airport ng Thailand, ako ay nagulat kasi ang design nila ay halos parehas lang ng airport sa Hong Kong. Kaya hindi kami masyadong nahirapan maghanap ng mga gates namin kung saan kami magbo-boarding. Dahil maaga pa nga yung oras namin, nag-ikot-ikot muna kami at nag-take ng mga picture at video at sinamantala yung pagkakataon na makita pa yung mga ganitong gagandang mga statue ng Thailand. At syempre nagutom kami pagkatapos, kaya naman pumunta kami dito sa small coffee shop sa bandang dulo ng airport para mag-relax at magkape. At pagkatapos nga namin magkape, dumiretso na kami dito sa immigration. Pagpasok nga namin ng immigration, ito ang bumungad sa amin ang napakalindang statue na ito ng mga taong nag-aagawan sa mga dragon. So yan sa in Thailand. So this is the Thailand kung saan napaganda natural guys. So what is hindi nga lang kailangan magdala ng Google Translator para translate yung conversation. Somehow may pinahirapan pa sila sa akin. Google Translator is that benefits you. So yun nga, make sure you have Google Translate in your cellphone kung kayo ay pupunta dito sa Thailand. So, Night market, وإذا كانت اللي في 12 سنة. G5 tayo, sa dulo na naman.
Lagi ka naman nakasimangat eh. Ito lang, bakit eh. Kailangan nakasalamin pala. Yan, parang Yan, pogi mo. Sa salamin ha, sana Ang all. pogi ah. Couple yan. Couple ba yan? Couple ba yan? Oo, Couple ba yan? yan. Oh, ganda to no. Tago. Baik talaga ito kahit ko. Taka sa ayun. Natin tayong lumipad. Ayan yung ating aeroplano sa likod. Hindi pala yan sa atin. Wala nang tindahan dun, no? Wala na. Bakit nagugutom ka na naman? Hindi ah. Ay, ganun naman. Puro na nagkain nila man ang utang ko. Magda-diet na ako. Talaga. Nanataba na ako masyado. Kailan nag-umpisa nun? 10 kilos ang nadagdag sa akin, ha? Kailan kaya mag-uumpisa yun? Araw-araw kong iniisip yun. Araw-araw. Aray ko. Paano nangyari at kailan nangyari? Sa tatlo, sa 7 araw, nag-gain siya na may 1 kilo. Oo. Ganun lang yun. Kaya huwag ka na mag-holiday. Nakakataba yung pag-holiday. Ang gaganda ng mga saksakan dito. Oh. So, Manji, kamusta ang experience? Maganda. Maganda. Babalik ka pa talaga? Uy. Babalik ka pa talaga? Oo, babalik ako dito. Marami pa tayong hindi napupuntahan. Yung damit natin, mukhang pareho pa ha? Ay, couple. Couple. Ay, ganon. May ganon talaga. Aray ko. Anyway, tingnan nyo guys. Napakaganda dito. G5 kami. Bound to Mabalacat. Maraming pasahero ngayon na Pilipino, no? Papuntang yung Cebu Pacific, papuntang Mabalacat. Same flights lang din yung mga kasama natin kanina yun. Oo, halos Pilipino. Ano napansin namin guys, mas maraming bayot or bating sa bakit ano kayo meron, bakit gustong-gusto, no offense, bakit gustong-gusto ng mga bakla na sa Thailand? Anong meron? Comment lang sa baba. Yeah. No offense. Pero nagtatanong lang. Alright, ang ganda naman dito. Sigurado, isang taon mong trabaho yan bago makapila ng isa. No, siguro mas mura yung pabango dito kaysa sa Singapore kasi iba yung sa Singapore may 100 na tinitin natin $100 mas mura dito. What's up guys? Pauwi na kami ng Pilipinas at ano hinihintay natin? Anong oras yung flight natin? 6 o'clock. 6:30. 6:30. So mga alas 10 ng gabi nasa Pilipinas na tayo. So yun, nag-enjoy naman kami dito sa Thailand. Medyo nabitin lang kasi hindi nga kami nakapunta doon sa ibang mga tourist destination. Pero sa susunod na pagbabalik namin dito, siguradong papasyalan na natin yan, no? Bigla kami ng konti din sa mga presyuhan dito kasi di ba nga doble yung pera natin, 1,000 pesos, no 1,000 baht, 2,000 pesos ang katong baso. Medyo madugo ng konti yung mga entrance fee, mga taxi, medyo mahal din yung taxi ha, in fairness ha. Mahalan kami sa taxi kasi malayo yung hotel namin sa
Bangkok Capital. Kailangan namin mag-taxi araw-araw, balikan. Sa taxi pa lang gumagastos sa kami ng pinakamaliit na 700 baht. So, nasa 1,400 pesos, no? So, araw-araw yun sa last 3 days, halos ganun yung namin. Kaya yung budget talaga medyo na limited. So, kung pupunta kayo ng Thailand, guys, dapat medyo mahaba-haba yung budget nyo. Kasi may mga unexpected katulad nung sa Grand Palace, yung short, hindi pala pwede. So, kailangan namin bumili ng pantalon. Tapos, syempre, maraming tukso dito na mga bilihin. Hindi pwedeng hindi ka bibili. Talagang mapapabili at mapapabili ka. So, nung unang plano namin, hindi kami gagastos, walang gastos, gano'n. Tapos, yung tukso nandiyan sa paligid-ligid lang, ang dami. Kaya, ang bandang uli, talagang napilitan kaming, yun pala, yun guys, number one na magiging issue mo dito, yung pag ang gagamitin mo yung Filipino card, mag-withdraw ka, 250 baht yung charge. So, nagulat ako kasi dalawang beses ako nag-withdraw, tigda 250 baht yung kanyang charge. So, 250 pesos, parang nasa 500 pesos may get. Isang single transaction lang na Depende ata eh. hindi, kasi ganun lahat ng pinuntahan kong bangko, di ba kagabi mag-withdraw ako ng 500. Tapos 250 baht yung ano niya, fee. So doon pa lang, mas malaki pa yung yung fee kaysa doon sa withdraw ko. 500 lang withdraw ko kasi pauwi na nga kami. Kailangan lang namin yung pambayad sa taxi. So nagulat ako pagpasok ko, akala ko dahil malaki lang yung withdraw namin yung nakaraan. Akala ko dahil kaya malaki yung fee. Pero kagabi, dahil 500 lang withdrawin ko, 500 tapos 250 yung charge. Kaya nagulat ako. Yun, isa sa mga advice namin sa inyo na huwag kung na kayo mag-withdraw dito, kung maaari, magdala na ng pera. Ang problema kasi, pagdating mo naman sa airport, kailangan mo rin magpapalit ng which is mababa din naman yung palitan. So, hindi ko alam kung anong paraan pwede gawin doon. Siguro kung mag-withdraw kayo, isang withdrawhan na lang para isang charge na. Withdrawin nyo na yung good for 2 weeks na travel nyo. Yun, aside from that, ma'am, yan ang experience mo na share. Sinipon ako dito, by the way. Sinipon ako. Yun lang, wala. Ito, walang ginawa ko ito isang kasama ko. Walang ginawa ni kumain, tumawa. Yun lang ginawa niya talaga dito, tapos namili. Ano bang kailangan gagawin dito? Yun lang naman, di ba? Papasyal, mamimili. Yun lang naman talaga yung purpose dito, di ba? Okay, wala sa purpose yung pamimili eh. Wala sa balak yun eh. Dapat mamasyal lang. Pero, Hindi ako pero ready diba, ako doon. nakatipid din tayo kasi di tayo namasyal di tayo pumasok talaga din sa mga tourist attraction kasi nga nagulat tayo sa presyo. Pero nakatipid tayo sa part na yun. Pero doon sa tukso doon sa mga mall, mga bilihin, hindi tayo doon nakatipid doon. Anyway, see you sa susunod namin video and tabangan nyo yung mga susunod na travel vlog namin. Ma'am G.